Papalit na ako ng brake fluid ni ADV 160, both front and rear kasi parehas na naka disc brake. Gagamitin ko na sa kanya is DOT4 na Preston na brake fluid. Pwede rin DOT3 pero mas prefer ko na yung DOT4 para mas mataas yung boiling point. Para malesen yung chance na kapag sa super downhill tapos nakapreno ka, lulusot yung preno mo kasi kumukulo siya. Kapag DOT3, ito mas mataas ng konti yung boiling point. Mahina lang kasi yung engine brake ng mga scooter kaya kailangan mo talaga magpreno pagka sobrang downhill. Hindi kagaya ng mga manual na motor na mas malakas yung engine brake. Dalawa yung itatry kong method. Una ito, nabili ko sa Shopee na one-way valve. Kabit mo lang yan sa bleeder. Tapos press mo lang nang i-press yung preno, pump mo lang nang i-pump hanggang sa lumabas yung mga lumang brake fluid. Tapos ito, itatry ko din. One-way valve din to na bottle spray. Pindot-pindutin mo lang na ganyan. Papalabas na ng papalabas. Tapos hindi babalik yung brake fluid kasi nga para silang one-way valve. Unahin natin yung pinakamalayo na preno, yung sa likod. Tanggalin na natin tong brake fluid reserve 1 na cup, itong mga bolts niya. Tapos dapat papantay niyo yung position ng motor para naka-level to. Hindi lang halata sa camera kasi incline tong garahe namin. Pero dapat naka-level. Tapos nilagyan ko rin siya ng tissue para yung mga matatapon na brake fluid kung sakali hindi masisira yung mga paint. Nag-ready na rin ako ng wipes. Tanggalin natin tong cup, andan lang. Yung plate ng diaphragm. Tapos yung diaphragm mismo na rubber. Ayan, pupunasan ko lang to ng wipes. Hop, ayan, may mga natulo. Punas agad pagka tumulo na ganun. Para hindi masira yung mga pintura. Malakas kasi makabakbak ng pintura tong brake fluid. Kaya iniingatan ko na mag-leak siya na mapunta dito. Pero pag napunta naman dyan, punasan nyo lang kagad ng tubig or kahit wipes nga. Mas punasan ko na rin itong mga gilid-gilid. Wala naman siyang dumi, masyado. Medyo brownish yung kulay ng brake fluid. Ayan yung kulay ng brake fluid natin. Brownish lang, hindi lang masyadong kita. Nalinisan ko na rin ng wet wipes itong diaphragm tsaka yung plate. Ito yung gagamitin natin sa likod na one-way valve. Kung nabili ko sa Shopee. Tanggalin natin itong cover na rubber ng bleeder valve. Lagyan natin ng konting silicone grease dito palibot nitong bleeder, yung thread, para pag inopen natin yung bleeder valve malesen yung chance na may makapasok na hangin. Pasok natin tong 8mm, gawin natin tong pang-lock nya, tapos suot natin dito, i-lock natin para lang ma-secure. Pwede rin kayong gumamit na ano dito, yung zip tie, para sigurado na hindi siya matatanggal na ganun pag pinrest na natin yung preno. Position ko lang din yung hose na nakaangat siya. Para pag nag-bleed tayo, nakaangat dapat siya na ganyan. Kasi alam nyo naman yung hangin, umakyat yan. Lagay din natin yung pang-lock sa kabila. Tapos shoot na natin yung one-way valve. Hindi mo kayo magkakamali dyan kasi meron yung arrow na nakalagay yan. May direction. Pag ganun. So hindi babalik yung hangin. Pag ganun lang. Shoot lang natin dito. Sagad natin. Tapos yung pang-lock. So shoot natin dito yung isa sa kabila. Mag-ready lang din tayo ng tuluan niya. Sinot ko lang dito. Pero i-tape ko na lang to. Na-secure ko na yung dulo ng bleeder hose dun sa may panahod natin. Open ko yung bleeder valve na 8mm. Konti lang. Hanggang sa lumabas yung fluid din. Kanya umangat siya. Tapos ipe-press ko yung rear brake. Pero hindi ko hahayaan to na maubos bago dun sa may butas. So press ko lang siya. Hindi ko kita rito kung umangat. Check nyo na lang kung lumalabas ba yung mga fluid. Pero bumababa naman siya dito. Hop. Yan, lumabas yung mga fluid niya. Tumutulo na siya dito. Tapos wala siyang bubbles. Pero yung taas natin medyo mauubusan na, kaya sasalina ko na siya ng brake fluid. Kaya huwag niyong paabutin na maubos yung laman dyan or umabot dun sa may butas na yon. Salina ko ng bagong brake fluid, yung DOT4 na lalagay natin. Medyo tumutulo pala siya pagka hindi sinasara yung bleeder valve. Napansin ko tumutulo. Pupunasan ko lang syempre. Punas-punas. Para hindi masira yung pintura. So may tulo dito. Tapos dapat mag-gloves din kayo kasi baka mag-react sa balat yung brake fluid. Sinara ko muna yung valve. Punas. Tapos salin ako ng brake fluid. Salinan ko na siya. Open ulit natin tong bleeder valve. Kurang konti. Tapos pump yung preno. Dahan-dahan lang na pump. Yan, bumababa na ulit.
Hop, sara ko ulit yung bleeder valve. Tapos salin ulit ako ng brake fluid. Siguro mga 5 cycle ang gagawin ko. Yan, pag may natulo-tulo na gano'n, punas kagad. Punas ng wipes. Siguro lagay na lang natin dito. Ayan, para yung mga tumutulo, hindi may diretso dun sa pintura ng caliper. Nakasara yung valve natin, so salin ulit ako. Ang ganda lang ulit, bago dun sa butas, yung level niya ngayon. Ginagamitan ko pala nito pag nagsalin ako para hindi siya prone sa kalat or tapon. Open ulit natin yung valve ng konti lang. Pump ulit ng preno. Medyo ay lumabas, so luwagan kong konti. Yan. Dapat malambot lang yung pag-press, tapos bumababa siya yung fluid level dito sa reservoir. Yan, bumabalik sa higpit. Angat na natin yung konti. Hop, pantay na ulit. Sara ulit natin yung valve. Mas maganda siguro kung zip tie gagamitin para mas secured yung pagkakalagay dito na hindi siya mag-leak. Nakasara yung valve natin. Third refill. Hanggang 5 yung gagawin ko. Naka-5 refill na ako pero gawin ko ng 6 para sigurado. Madami pa namang laman to eh. Pang-6 to, open natin yung valve. Pump sa preno. Last na to. Pag ay bumaba, lugan lang ng konti. Maputi naman na tong brake fluid dito. Na-flush na yung mga luma. Okay na? Pitan na natin yung valve. Pindutin ko yung brake. Ayan, maganda yung pressure niya. Matigas. Kaya ako din pala ni-level yung position niya para alam ko kung saan kanina yung level. So, ganun lang din yung ilalagay kong amount ng brake fluid. Na meron yan dito lower. Tapos, sandaan nyo kung saan siya nakatapat. Nung bago kayo magpalit, kasi naminipis yung brake pad, so mas bumababa yun. Kaya ipantay nyo lang para pagka nagpalit kayong bago, hindi siya aapaw. Salinan ko na ng brake fluid. Ito, papantay ko lang. Yan, okay na. Punas-punas lang ng konti. Tapos pwede nang isara to. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na lower level indicator. Ganyan yung dami niya kanina nung bago ako mag-bleed. Kaya ganyan din yung nilagay kong dami ngayon. Tapos yan na yung brake fluid natin. Malinis na. Tsaka kayo na makita nyo naman dun sa may kabilang side. Dun sa bleeder hose natin na malinis na rin yung lumalabas na fluid sa kanya. Kaya na-flush na talaga siya. Balik na natin yung diaphragm. Make sure na nalinisan niya. Ito nalinisan ko na. Tapos make sure na walang dumi, gabok, ganun. Balik na natin. Tapos yung plate, balik din natin. Yung cover niya, yan, nakalagay din dito. Use only DOT3 or DOT4 yung gamit natin ngayon. Brake fluid from a sealed container. Lagay na natin to. Tapos yung mga bolts niya. Pitan lang natin, saktong higpit lang. Parang 1 Newton meter to eh. Kasi wala naman akong ganong torque wrench na mayroong 1 Newton meter na setting. Natansyahan na lang. Pagka higpit na ng hand tight, kapraso. Tapos punas ulit ng wet wipes. Pwede rin alcohol para sigurado na yung mga tumulo hindi na masisira yung pintura ng motor. Alcohol natin. Sigurado lang. Tutuyo naman kusa yan. Alcohol naman. Tanggalin muna natin tong clip holder niya. Tapos dahan-dahan. Dahan lang. Ganyan kadami yung na-flush natin na brake fluid sa rear brake. ABS din kasi ito sa ADV kaya meron pa yung dinadaanan or mahaba yung dinadaanan niya. Kaya madami talaga. Medyo brownish yung kulay. Gawin natin itong 8mm. Punas lang ulit sa alcohol. Or tubig, pwedeng tubig. Itong bleeder bolt, i-torque naman natin siya ng 5 Newton meters. Pero sa shop manual, 5.4 ang nakalagay. Pero okay na yan, 5. Papakiramdaman ko lang din kung mahigpit ba sobra. Pero nakaset ngayon to ng 5. Okay na yan, 5 Newton meters. Balik na natin tong rubber cover niya. Yan, okay na yung rear brake natin. Yan pala yung nilagay kong kalang kay ADB para pumantay siya. Pero pwede nyo naman galawin na lang yung brake master mismo. Luwagan mo lang yung bolt, i-reposition mo lang para mapantay mo siya. Kasi ito naka-incline. Pero ganyan na lang ginawa ko kasi naka-position na yung sa akin. Yung brake master ko para dun sa position ng side mirrors ko. Medyo nakatungo siya na ganun. Kalang na lang ginawa ko. Kahoy na kalang. Dito naman tayo sa front brake na ADB. Setup na muna natin dito. Ito namang isang method ang gagamitin natin dito. Yung spray bottle. Ito yung kasama niya. Yung ginamit kong panahod kanina. Lagyan lang ulit natin ng grease, silicone grease dito sa palibot ng bleeder valve.
Yung 8mm natin, shoot natin dito. Paspasok natin to, yung bleeder hose. Ang alam ko ito, 5mm yung sukat nito yung inner diameter. Lagay natin yung clip niya, or yun nga, pwede naman is zip tie. Tapos yung kabilang side niya, imbis na itong one-way valve na effective, hindi mo na kailangan magsara bukas ng kagaya ng traditional na pagbibleed. Ito naman ang ilalagay natin. Tanggalin lang natin to. Saktong-sakto yung butas niya dito. Shoot na shoot. Yan. Ito naman ngayon yung magiging one-way valve natin. Higpit lang din natin tong kanyang clip. Tapos dapat nakaangat din. Paangatin natin na ganyan. Kasi nga yung hangin sumaangat. Ayun yung setup natin. Tapos alisin natin to. Kasi ito mag-i-spray na ganun Para yung pag-spray niya is stream lang. Ganun lang. Hindi pakalat na parang nagiging mist. Tapos yung spray bottle natin. Ganyan. Palabasin natin dito yung brake fluid. Gamit ito naman na one-way valve na pipindutin lang natin na ganun. Hindi na tayo magpapump ng preno sa harap. Buksan ko muna yung reservoir. Same lang din ang ginawa natin kanina dun sa rear brake. Natanggal ko na yung takip ng reservoir tapos nalinisan ko na itong diaphragm tsaka yung plate. Start na tayo dito pero lagyan na natin siya dito ng sahod kasi tumutulo yung kanina sa likod no? Pag ina-open natin yung bleeder valve. Para lang sigurado. Open natin tong bleeder valve. Konti lang. Hanggang sa lumabas yung fluid. Ayan, lumalabas siya. Tapos, para mahigop natin, itong one-way valve natin, ito. Pipindutin ko lang to, yung sa mahigop. Tapos, titingnan ko, hindi ko rin nahayaan na maubusan ng laman dun sa taas. Dahil one-way valve yan, hindi babalik yan. Parang mas mahirap nga lang ng konti ito kasi kailangan mong silipin doon. Parang mas madali yung isa, no? Pero try na lang din natin to. Yan, nandito na yung fluid natin. Malapit na lumabas yan dito. Sara ko muna. Yung brake fluid level sa may reservoir, konti na lang bago dumating ng butas. Kaya salinan ko na. Same din yung kulay nito kagaya ng kanina. Brownish. Madumi na talaga kasi 2 years na to, 33,000 kilometers sa ADV 160. Yan, salinan ko na doon sa reservoir. Palabasin na natin dito. Open natin tong bleeder valve. Tapos palabasin na natin. Ayan, nakalabas na yung fluid. Kasi mabubble siya, no? Pansin nyo ba? Pero posible kasi nagaling yan sa gilid. Silipin ko muna sa taas. Bawasan naman siya. So bumababa yung fluid natin. Tapos kapag tinitigil ko yung pag-pump sa kanya, papansin niya wala yung bubbles. Nagiging clear siya. Ibig sabihin niya mga bubbles na yan. Dito galing sa mga gilid-gilid. Kahit nilagyan natin ng grasa at kahit may clip na, may bubbles pa rin talaga. Pero matetest ko naman yan mamaya kung may pressure ba dun sa preno kung walang bubbles sa loob. Although may nakikita tayong mga bubbles ngayon. So ngayon pa lang, feeling ko mas madali yung isa. Mas madaling gawin yung isa. Yung process na una natin ginawa. Try ko lang to ng isang cycle. Silip ulit. Konti pa. Malapit nang medyo maubos. Yan, okay na. Yan, wala naman siyang bubbles Tapos umaangat lang siya na ganun. Sara na natin yung valve. Tapos ipigayin ko yung preno. Pakiramdaman ko kung matigas ba siya. Pero kung malambot siya, ibig sabihin may mga bubbles na nakapasok. Kasi wala namang problema tong brake system ko sa harap May pressure siya, matigas siya. So yung mga bubbles na nakikita natin kanina, galing lang yun sa gilid. Salinan ko ulit yung reservoir. Second cycle natin or refill. Nasalina ko na, open natin bleeder valve. Tapos pump ulit dito sa spray bottle natin. Ayan, nakita niyo yung bubbles na. Pero hindi siya pumapasok sa loob. Galing lang yung bubbles sa gilid. Panglimang refill ko na to, tapos ginamit ko na ulit yung una na ginamit ko kanina, itong one-way valve na nabili ko sa Shopee. Mas madali kasi to. Open natin itong bleeder valve. Tapos press natin yung preno. Kita niyo naman bumababa, no? Yan, ganyan lang yung ginagawa ko kanina. Tapos paabutin natin hanggang doon sa bago umabot doon sa may butas na yon. Para sa akin mas madali ito kasi kitang-kita ko dito. Press lang ako ng press. Tapos malalaman ko kung mauubos na ba yung laman dito. Tapos refill. Kesa yung kanina na ginagawa ko. Parang medyo mas mahirap siya kasi sinisilip ko palagi. Okay na rin pala dito yung 5 cycle kasi mas malapit lang yung mga brake hose nito compared sa likod. Okay na, sara na natin. Sinalinan ko na siya ng kagaya nung kanina nung bago ako mag-bleed. Halos pantay or mababa siya ng konti dun sa lower level. Kasi manipis na rin yung front brake pads ko compared dun sa likod. So, nakalaki yung bleeder valve natin, press natin yung preno. Malakas yung pressure.
Malalaman nyo na walang bubbles yan kapag nakalaki yung bleeder valve. Tapos pag pinipiga nyo na ganyan, dapat walang lalabas na bubbles dun sa butas. Kung may lumabas na bubbles dyan, ibig sabihin merong mga air bubbles sa loob. Ito wala namang lumalabas na bubbles. So okay na to, pwede nang isara yung takip. Balik natin to ang diaphragm. Make sure na walang dumi. Tapos yung diaphragm plate, cover ng reservoir, tapos yung dalawang bolt. Konting higpit, up. Konting higpit, up. Okay na. Alcohol para make sure na yung mga tulo-tulo ng konti, hindi masira yung pintura. Kaya no? Tigas. Yan, ganda ng pressure ng preno natin. Yung clip, iangat natin. Tapos alisin natin tong bleeder hose. Takpan natin. Dapat nakaangat para dito tulo yung brake fluid. Oh, ayan. 8 mm, alisin na natin. Punas ng konti. Bleeder valve, torque natin ng 5 Nm. Kagaya ng isa. 5 Nm. Alcohol din para sure na yung mga tulo-tulo hindi masira yung pintura. Break natin yung cover na rubber ng bleeder valve. Okay na. Brake. Oh, swabe. Malakas ng pressure ng preno natin. Wala naman naging problema yung preno natin. Yung pressure nya meron parehas. Yung rear, tayo natin yan. Rear brake. Front brake. Sabay. Whoop. Goods yung preno natin. Yung mga nakikita nyo na bubbles doon sa one-way valve na una natin ginamit, parang meron di ba, na lumalabas-labas na ganun. Galing lang din yun sa gilid. Malalaman mo naman kasi kung may bubble sa system mo, sa brake system mo. Kapag mahina yung pressure, or minsan wala talagang pressure na pag piniga mo yung preno na ganyan, sumasagad. Ito hindi, walang problema to. Tapos yun nga, gaya ng pinakita ko kapag nakalock yung bleeder valve, pag piniga-piga mo yung preno, dapat wala nang lalabas na bubbles dun sa may butas. Doon mo malalaman na walang bubbles dun sa loob ng brake system mo. Tapos yung sa DOT4 naman, yung mas mataas yung boiling point. Para lang yun sa mga super downhill talaga, yung tipo na dire-diretso na ganyan na wala kang choice kundi mamreno. Kasi pag binitawan mo yung preno, parang bubuluso ka ng sobra, mahirap nang kontrolin. Nangyari na kasi sa amin yun ni OBR doon sa may duwig nung nagpunta kami. Lumusot yung preno ko sa harap. Ito. Kasi nakababad lang ako ng preno, dire-diretso na sobrang haba ng downhill. Kaya ngayon, ang pinili kong ipalit sa kanya is ito na, DOT4 na. Para niya, mas mataas yung boiling point or mas matagal bago siya kumulo. Pero siguro technique pa rin doon kapag ganun na mga situations. Tapos may angkas ka, marami kang dala. Alternate mo na lang yung preno. Harap, likod para mas ma-lessen din yung chance na kumulo. Pag kumukulo kasi yan, syempre nagkakaroon ng bubbles. Kaya lumulusot yung preno. Pero yung mga normal na downhill, walang problema. Syempre, doon lang talaga yung sa super downhill na sobrang tarik na pababa na dire-diretso. Tapos ang masama pa doon, yung may mga liko-liko. Kailangan mo kasi mamareno pag gano'n na sobrang bagal mo na talaga. Kaya babad sa preno pag gano'ng super downhill. Kung wala mo kayong dadaanan na gano'n, okay na yung DOT3. Pero nga, mas pinili ko yan para lang pasigurado. Kasi lagi ko rin angkas si OBR. Tapos minsan mga long ride, marami kaming dalang gamit. Kaya kailangan ko na mas reliable na brake fluid pagdating sa mga ganong situations. Ito, pag mga ganitong downhill, kaya naman ang engine brake lang yan kahit wag ka na mamareno. Yan. As for preparations naman, bago kayo magpalit ng brake fluid, mas okay kung lilinisan nyo muna yung brake caliper, tapos check nyo rin yung brake pads. Ito yung brake lever para makita nyo rin yung repair kit kung nag-aasin ba siya or may corrosion na sa loob. Kasi mahirap pag bleed kayo ng bleed na may problema na pala doon sa caliper or doon sa may repair kit. Pati brake hose, check nyo rin syempre kung may leak. So itong kay ADV, yun ang inuna kong gawin. Nilinisan ko yung caliper, tapos yung brake lever nilinisan ko din para ma-check ko nga yung repair
kit kung okay. Tapos yun ko yung mga brake hoses kung may leak ba wala. So okay naman, kaya nag-proceed na ako sa pagpapalit ng brake fluid mismo. Tapos yung pinakita ko sa inyo na silicone grease, yun yung ginagamit ko na panggrasa sa mga parts na kailangan grasahan sa caliper, tsaka doon sa may brake lever, tsaka yung sa may bandang repair kit, yung mga ginagrasahan kasing part doon. Meron din akong vlog nun, brake caliper greasing tsaka brake lever maintenance. Check nyo na lang din. Sa maintenance schedule naman based sa user manual, every 2 years ang nakalagay doon na kailangan mo magpalit ng brake fluid. Lakas ng hangin ba? Hindi ako marinig masyado dito. Head lang. Stretching muna natin CVT ni ADV. Downhill. Lakas ng hangin talaga oh. Ayun nga, every 2 years ang nakalagay sa maintenance schedule sa user manual, regardless sa mileage. Kaya ito sa ADV, saktong 2 years ako nagpalit ng brake fluid. Hindi pa naman siya sobrang itim sakto lang. Pero siguro magdedepende pa rin sa mileage, no? Kung mga tipo na 50,000 to 60,000 in 2 years, ganun. Baka malamang mangingitim na yan. Siguro check nyo na lang lagi yung condition niya. Makikita na naman yan dito sa may parang glass niya. Meron niyang glass. Makikita nyo yung kulay, syempre. Kung sobrang itim na ba or brownish pa lang. Tapos makikita nyo rin kung mayroong mga gunk sa loob, pero pwede nyo mabuksan din para ma-visual inspection nyo talaga yung loob ng brake fluid kung ano ang condition niya. So every 2 years ang nakalagay sa user manual, magpalit ng brake fluid. So ako, yun na lang din ang sinusundan ko, or yun nga, depende sa condition pa rin. Sinisilip ko lagi dito, tinitingnan ko yung ano ng kulay ng brake fluid. Yung one-way valve na ginamit natin, mas effective talaga yung una. Ang bili ko lang dun sa Shopee, parang 100 plus yata or 200. Mura lang, galing China. Yung ease of use, dun ako natuwa dun kasi hindi mo na kailangan gawin yung traditional na pump ka, tapos hold mo na ganun, tapos open mo yung bleeder valve, tapos pipigay mo na ganun, tapos sara mo ulit yung bleeder valve, tapos ulit-ulit na ganun yung process. Yung traditional na pag-bleed. Ganun yung ginawa ko dati nung sa vlog ko nung kay Honda Beat na nag-flush and bleed ako ng brake fluid. Pero ngayon, yun na nga yung ginamit ko, yung one-way valve. Ang idea kasi nun is parang meron siyang bulita sa loob nun, isang direction lang ang pwedeng pumasok, tapos parang sasara na ulit yung bulitas. May spring kasi na nakatukod dun, so hindi makakabalik yung fluid, or kung may kasamang hangin yung fluid, hindi siya makakabalik dun sa bleeder hose. Kaya kahit hindi mo isara yung valve, pag binitawan mo yung preno, hindi pa rin siya babalik talaga. Yun yung one-way valve. Tapos compared naman dun sa isa na tinry ko na experiment, yung spray bottle, okay din naman yun, kaya lang mas madali talaga yung una kasi doon ka nakafocus mismo sa reservoir, kaya malalaman mo kung mauubos na siya. Unlike dun sa isa, nasa baba ka, or siguro kung hahabaan mo yung bleeder hose mo, pwede na makikita mo siya dito. Kasi yung gamit ko, maiksi lang siya, so silip-silip ako, papalit-palit ako ng pwesto na wah! Wala kami ibang dadaanan. Napadaan kami dun sa may ng apoy. Kaya lagay ko na lang yung link nung bleeder valve na nabili ko sa Shopee. Yun talaga yung mas maganda compared dun sa isa na spray bottle. Maganda yung one-way valve, napakadaling gamitin, mas convenient. Banking naman tayo dito sa papuntang San Jose. May pupuntahan pala kami ni OBA ngayon, doon kami magla-lunch or early lunch. Tapos update ko na rin pala kayo sa setup ko ngayon sa CVT or sa overall na performance upgrades ko kay ADV. Yung pa rin yung gamit ko na pulley set, yung kay Works pulley set. Tapos ang bola ko na ngayon is 14 grams straight. Tinanggal ko na yung 1mm na tuning washer kasi mapagpag na yung belt ko, manipis na siya. Nung tinanggal ko yung 1mm na tuning washer, wala na yung excessive na pagpag na maririnig mo na talaga siya pagka ganito. Kahit nakasara yung cover, narinig mo pak gumagano, lalo pag umaga. Kahit mainit, umapagpag talaga kasi nga manipis na yung belt. So tinalis ko na yon yung 1mm na tuning washer. Ayan, okay na, wala nang pagpag, hindi ka na naririnig yung belt flap na excessive. Yun nga lang, syempre pag manipis na yung belt mo, hindi ka na gano'ng dudulo niyan kasi hindi na makakaangat yung belt mo ng mas mataas kagaya kapag makapal pa yung belt. Malaking factor yan sa pagdulo mo, yung kapal ng belt. Yung clutch lining ko same pa rin, yung labo clutch with 1000 RPM na clutch springs. Center spring ko yan pa rin, yung NCY na pang click 150. Tapos yung pa rin CRP na torsion controller ang gamit ko. Clutch bell yung pa rin, yung speed tuner na stock with groove na naka powder coat. Tapos TSMP stage 1 na power pipe, yung pa rin. Yung gear ko, binalik ko na sa stock gear siya. Naka 13 teeth na ulit ako na stock gear. Inalis ko na yung 14 teeth. Nung nakaraan kasi nagpunta ako kay Lamarco, tapos ang ginawa niya, in-adjust niya yung limiter na ADP. Yung sa ECU remap, in-adjust niya ng 10.5 to 10.8 yung RPM limit na ADP. Ngayon, yung dati
dati kasi parang 9,780 to 10k yung RPM limit dito, hindi namin ginalaw. Yun yung stock yata. So, binago namin kasi ito nakapabot ko to dati ng 9,750 RPM sa patag sa stock gear kaya binalik ko ulit siya sa stock gear para matesting ko. Actually natetest ko naman pero doon sa downhill napa 10,000 RPM ko na siya na hindi kumakagat yung soft limiter. Hindi siya parang na wong na gumaganon, parang napipigilan yung speed. Tapos lumagpas siya ng 132 doon sa may downhill. Hindi ko pa lang natry sa patag na mapadulo kasi sobrang lakas nga ng hangin. Tapos factor din yung belt nga na manipis na. Bawas na din talaga yung dulo nito. So yun, naka-stock gear na ulit ako kay ADV 160. Tapos in-adjust na ni Marco yung limiter ng current mapping ng stock ECU ko ngayon. Yung pupuntahan pala namin ngayon, malapit lang din yun sa may Sotero na lagi namin binupuntahan. Tapos malapit din siya doon sa may Sunset Cafe na masasarap yung mga pagkain dun Pero yung bago na yun na pupuntahan namin, itatry namin ngayon kasi parang bago lang siyang open. Ganda rin yung view dun. Pakita ko sa inyo pagdating namin doon. Nagdi-discover kasi kami ngayon dito sa may bandang San Jose Tarlac na mga masasarap kainan. Tsaka doon yung sa may Bukana lang makalabas ng New Clark City. May kinainan din kami doon na nakaraan bagong coffee shop din. Sarap ng mga food. Sarap mag-discover dito kasi kita nyo yung biyahe natin halos wala tayong kasabay. Ang convenient din ang biyahe dito. Mapresko. Masarap mag-ride dito. Ligo na kami dito tapos liko ulit dito. Pag diniretso mo yan, dyan yung papunta ng Sunset Cafe. Tapos yung kanina, yung bago lumiko, pag diniretso papuntang Sotero. Dito naman kami pupunta sa Cafe Roma Cafe and Restaurant. Ganda view dito. Harap ka sa bundok. Yan, Cafe Roma. Ito na yung Cafe Roma. Pakita ko sa inyo yung view. Ganda ng view dito. Yung si OBR. Saan tayo sa loob? Yan lang. Yan yung view. Bundok. Ganda no? Solid dito. Nag-order na yata ng food si OBR. Hintayin lang namin. Ito na yung lunch namin ni OBR. Early lunch. Lemonade. Sausage with egg. Chicken wings. Baby back ribs. Raspberry. Kain na na. Bye bye.